issue talaga ito no? Yung usapin ng hindi talaga kakayanin ng poorest of the poor or the informal sector, no? Kasi kung babatayan po natin ang kita ng mga informal sector, hindi nga tumataas talaga yung sahod 390 nga yung mababa sa mga no? So, pag pinag-usapan natin yan, 1,000 to 1,500 kada linggo yung kita nila, hindi talaga abot yun sa amortisasyon. No? Hindi pa sigurado yun kung kikita ka, walang katiyakan yun kung kikita ka ng 1,000 to 1,500. So, yun talaga yung, kung ine-envision yung 4PH, totoo yun may alwan po kasi magbibigay ng subsidy Pero yung pinaka-problema po na pagbibigay natin ng low-cost housing talaga para sa mga mahihirap, yun talaga yung pinoproblema namin. Tapos we are talking of 6 million housing backlogs. Ito po yung pinasa sa inyo, actually sa Malacanang nung nakaraan Panahon pa ni Duterte, problema po yun talaga. Yung hindi natin mabibigyan sila at wala tayong plano na ganito. And we are considering, sinasabi nyo po na 1 million para sa parang ang laki-laking question po sa atin noon. Kahit pa yung sinasabi na escalation, hindi nga sila makapagbayad ngayon ng amortization And I have an example of that kahit po sa Tondo na pinupuntahan namin, sa Vitas Tondo pa lang, pinoproblema nila ang amortization, ang pagbayad ng amortization. And here we are talking of another project, 4PH program, na sinasabi natin na makakatulong sa kanila. Pero ito nga classic po yun, hindi nakakapagbayad ng amortization sa kasalukuyan. Tapos tumataas ng tumataas, nababaon sa utang yung ating mga mamamayan. So, Mr. Chair, parang maganda yung presentasyon. High-rise buildings, no? Ipapagawa, yung cost for maintenance and operations. Pero, Mr. Chair, actually pinapasan ng mga sa Tondo pinapasan ng mga ng mga nakatira yung pagbabayad even sa maintenance and operations. So, Mr. Chair, yung karanasan ng socialized housing, yung mga benepisyaryo, yun po yung tanong nila, how can we resolve this kung ganito lang yung programa natin sa 4PH, Mr. Chair? Ito po di pa, meron tayong Department of Labor. Kanya-kanya po kaming papel sa mundo, dito sa kabinete. Ang papel po ng kabinete, pataasin ng sweldo at bigyan ng trabaho yung ibang Pilipino. Kami naman po sa DSUD, bigyan po ng pabahay. So, ang ginagawa po ng programa na ito, not only for the housing, kasi ang programa, ang Department of Human Settlement and Urban Development, pag sinabi pong human settlement, pati po yung patrabaho, kasama po sa usapan. Imagine, basta ang programa po, may trabaho, may bahay. Ang problema, basta may trabaho, may bahay. Minimum wage earner, sigurado po magkakabahay. Yung pong di nagtatrabaho, malamang di magkakabahay. Paano po yan mangyayari kung ikaw ay tamad? At siya'y masipag. Paano po ang natin paghihiwalay, yung masipag at tamad? Kuminsan po, kailangan natin harapin yung katotohanan na sila po ay hindi nagsisipag. Paano po yung nagsisipag na may bahay? Kaya po, makakakita po sila ng programa na pag po kayo ay nagtrabaho, makakaroon po kayo ng disenteng pabahay. Isa po. Pangalawa, dito po sa programa po na ito, pumayag po kami na ibenta nyo ang rights. Para po, kasi po, ang nilalaro po namin ito ay pera ng bangko. Hindi po pwede hindi ibenta yung rights, hindi ibenta yung units. Ngayon, the moment na nakakuha ka po ng pambansang pabahay na units, meron po kayong premium na almost kalahating milyon up to 1 million pag in-city. Yan po ang premium na binibigay natin sa mahihirap. Ngayon, kung kayo sila po ay talagang hirap na hirap talaga at gusto umuwi ng probinsya, pwede niya ibenta yung units niya at sila umuwi ng probinsya. May dala-dala na silang puhunan sa kanilang bulsa. Yun po ang nakikita po namin na isang programa kung hindi po mababayaran. Pero ang ina-expect po namin ay mabayaran para po sana magkaroon sila ng magandang pamumuhay dito sa city. Yun po ang nakikita naming solusyon dito sa mahihirap.
Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Ako po, tingin ko for the middle class, kaya yon and mabibigyan nyo pa ng subsidy. Pero yung sinasabi na poorest of the poor and informal sector, hindi talaga yun makikinabang sa ganitong programa. And okay po tayo doon sa usapin ng in-city kasi alam naman natin talagang yon ang pangunahin talagang panawagan ng mga mamamayan. Pero hindi po nito, itong 4PH program will not really address yung poorest of the poor talaga na programa natin. At hindi po yun sa katamaran. Kasi 1985 pa po huling tumaas yung sahod, di ba? Nang signifikante. Ngayon naman mumu naman yung tinataas niya, hindi pa nga tumaas yung ibang mga regions So, kahit yung mga urbanized cities sa mga regions, hindi tumataas yung sahod. So, wala ka talagang asahan na parang earmark mo para sa pagbayad ng bahay.